Ayan. Isang mapagbayan na. Nagkakat na naman ang ating line. Okay? Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay December 2, 2023 at ang oras ay 8:36 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang muling itinataas sa inyo, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at ang elemento ng lupa at sa apat na direksyon na ito. From the north, east, west, south. Okay. Mga minamahal ko mga kapatid sa umagang ito, no? Ito lang ang munang ang masasabi ko. Hanggat nandito si Lidimen, no? Hanggat nabubuhay si Lidimen, hanggat nakakasama niyo si Lidimen, ay hindi rin po ako nagsasawang magbigay sa inyo ng kaalaman. Isang kaalaman, isang karunungan na ito ay nagmumula sa kaharian, no? Nagmumula sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Excuse mo na, kaya baka bigla na naman itong mag-short yung ang aking battery. Sorry ha, for distraction muna tayo ngayon ha. Nasaan ba yun? Okay, sorry mga mahal kong kapatid. Mali ang charger na nakuha ko, no? Commercial muna tayo. Okay? Maganda yung topic natin ngayon. Okay? Sorry talaga. Ayan. Okay, ayan. Okay na siya. Okay. Mga minamahal ko mga kapatid, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, no? Patuloy ang laban na kinakaharap natin ngayon. Laban ng dalawang kaharian, ang kaharian ng kadiliman at ang kaharian ng kaliwanagan. Okay. Una, gusto ko munang liliwanagin sa inyong lahat. Yun pong about sa mga kapatiran natin, no, na inadapt namin, no, ay mayroon po tayong mga protocol niyan. So, lahat ho ng mga leaders ay makipag-ugnayan po kay Sir Ahmad, no? Kay Sir Ahmad, makipag-ugnayan po kayo. Okay. Meron din po akong natatanggap ng mga report at salamat sa mga kaibigan, no? Na mga loyal at maraming salamat sa mga kaibigan na talaga lang naman, no? Pero katulad ng sinasabi ko, kahit naman ho na may mga natatanggap ako, ayan din po ay binabalansi ko at inaalam ko at itong ibinigay sa akin information ay napaka-credible. Unang-una, may nag-report po sa akin ngayon, no? Kaya gusto kong liliwanagin. Si Lidimen Canuto ay wala pong hiningi ng kahit anumang piso na membership fee sa lahat ng gustong magpaanib o gustong magpasakop, no? Wala pong hiningi kahit piso, lalo na po ang aba ninyong lingkod. Pero doon dahil sa mga nangyayari, kasi ito ay halos, no, ay biktima ito ng mga nagpakilalang si King and Queen and marami pang iba. Okay. Ito mga minamahal kong kapatid, ang pinaka-topic natin ngayon ay tungkol sa destabilisasyon. Walang kamatayang destabilisasyon. Katulad ng aking mga makinig kayo, kaya this is a very important information. Okay? Katulad ng sinasabi ko, bakit nagkaroon ng nabuo ang destabilisasyon? Ano ba talaga ang punot dulo nito? Ano ba talaga ang pinaka-reason out nito? At sino ba talaga ang nasa likod nito? Okay. Katulad ng sinasabi ko, kahit ako pagod na pagod, minsan parang binubugbog na yung katawan ko, ginagawa ko ang abot ng aking makakaya. Okay, isa-isahin natin yan. Itong mga nakaraang linggo, nakita niyo na sa KMGS na bulgar, no? Yung tungkol sa pangalanan na natin na sa KMGS, kay Eduardo Los Baños, no? Hindi pa nangyari yan. Alam niyo na mga member kayo ay nagba-vlog na ako, pero anong ginawa sa inyo? Di ba tinakot kayo na huwag makipag-ugnayan sa akin at pag malaman, tatanggalin kayo? Okay, nangyari ang mga bagay na hayag lalo ang katotohanan. Walang pinagkaiba. Sorry ha. Ito kayon kila Ate Ellen Abdul Rajak at saka kay Kuya Mamay. Pero alam nyo ba, okay, makinig. Alam nyo ba na ang lahat ng ito ay isa lang ang kanilang puno? Okay? Ngayon,
Akala natin na buwag yun, ano? Nalantad yun. Akala nyo ba na tapos na? Hindi pa po. Okay. Meron akong natanggap pero hindi ko pa pangalanan ito, no? Meron akong natanggap na information with complete evidence. Meron na namang nagpapanggap na si ganito, ganito. Alam nyo ba, ayan yung lalaitin niya si ganito, no? Pero the fact is, iisa lang ang kanilang pinanggalingan. Ano ba ang naging dahilan kung bakit nangyayari ito? Okay, destabilisasyon. Ayan yung paniniwalain na naman nila ang ating mga mahal na kapatid para magre-release sila, tapos ito ang tunay na ganito, bla bla bla, etc. No? Ano ba naging punot dulo na yan sapagkat nais nilang umupo? Ito ngayon. Ito ngayon. Alam nyo ba na ang nasa likod niyan, merong mga taga-ibang bansa? Take note my words. Merong mga taga-ibang bansa na nagbibigay ng pundo sa mga yan. Yung iba napapaniwalain ka na ito, bibigyan nila ng dokumento yan bibigyan nila ng documents. Ito, ikaw ang ganito, anak ka ni ganito. Lalo na pagdating ng, alam nyo na, no? Pagdating ni FEM Senior, anak ka ni ganito, ito, matagal ka naming hinahanap, bla bla bla, etc. Mga ganon, no? Siyempre, ikaw proud na proud ka. Kaya ikaw naman ngayon, lumalaban ka na para kang tigrin na gutom, no? So, to make the story short, itong mga nangyayari ngayon, no? Ito hindi ko na lang papangalanan ito. Meron na naman ito, even here in Luzon, Visayas and Mindanao, iba-ibang tao ang ginamit nila. Lalo na ngayon sa Mindanao, pinunduhan ito, no? At lalasingin ka na naman sa mga project, mga humanitarian, pupunduhan ka raw. Pero ang pinakaugat nito, bakit gusto nila na magkaroon ng destabilisasyon? Gusto nila ng gulo, pag-away-awayin tayo. Dahil ayaw nila na maitayo natin ang Maharlika Kingdom. Ayaw nilang maibalik ito. At itong masakit sarili nating kalahi, no? Kayang ipagkalulo ang bayan ng pinili ng Diyos dahil lamang sa kapangyarihan at kayamanan, no? Lahat yan mga kapatid na monitor kay nilidimin, no? Tutulungan ka na ikaw ay magiging ganito, no? Yung two main downs, no? Si Los Baños down, sa Tihilin down yan, no? Hindi nakapag-penetrate. Tutulungan ka nila, anuhin ka nila, i-motivate kanila na magkaroon ka ng lakas ng loob, no? Na isaksak sa utak mo na magiging powerful ka. Ayan yung nasa likod nila. Alam niyo kung bakit? Anong naging dahilan nito? Ano ang pinakaugat? Ayaw nila na maibalik ang Maharlika Kingdom natin. Okay? Kaya doon sa mga nangangarap, ilang beses ko nang sinasabi, walang release. Hanggat hindi maibabalik ang Maharlika Kingdom natin, wala talagang release. Believe me, no? Ako ito, si Lidimin na nagwiwika sa inyo. So itong mga to, katulad itong report ngayon sa Mindanao, mga ano pa naman ito, mga dating nagiging opisyal ng ating pamahalaan, no? Ito sila ay papangakuan ng kung ano-ano mga proposal ng mga project, livelihood, no? Ibang bansa ang magpupundo nito, no? Ibang bansa. Kasi oras na mangyari yan, hindi, mahirapan tayong maitayo ang Maharlika Kingdom, no? Gusto nila, lagi tayong nakatali sa kanila. Ano bang sinasabi ko? Nawa sa kuko ng agila, tayo'y makalaya. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi yan? Alam niyo ba kung anong punot dulo? Bakit ko sinasabi yan? Mag-ingat kayo. Huwag tayong paggamit sa kanila. No? Dahil ang pinaka-aim nila, no? Tingnan nyo meron ba kung mga ebidensya niyan? Hindi, baya kwento. Magkasala ba ito sa Panginoon na maggawa-gawa tayo ng kwento? Tingnan mo sasabihin nila tutulungan ka na maiupo ka ng magiging ganito ka. No? Pero may kondisyon. Sa totoo lang, sila ang gusto na mag-operate ng langis natin. No? Mga kababayan, gumising kayo. Katulad nga na sinasabi ng ating mahal na the real Sultanate of Sulu, walang mangyayari sa atin pag ang ating mga sarili ang unahin, ibalik ang Maharlika Kingdom. No? Kaya doon sa mga hinihikayat na mga destabilisasyon hanggang ngayon,
Dalawa ng Mindown, no? Iba na naman ang kanilang gagamitin. Same pa rin, no? Pangakuan ka ng kung ano-ano. Siyempre, ang mga tao dahil gutom, no? Kaya dito sa ating pamahalaan, no? Sinabi ko na baga si December na bahaya. What's kayo? Pag wala talagang mangyari itong December, asahan ninyo, alam nyo sa iba't ibang bansa, kaninang madaling araw, may gi-forward sa akin. Sa China, ano bang issue, no? Yun na naman mga virus, no? Doon sa Mika, ano naman nangyari, di ba? Gipang-atake sila ng mga, kung ano-ano mga insekto, no? Sa iba't ibang bansa, gira doon, baha dito, lahat, no? Hindi pa ba kayo, pasalamat nga tayo dito sa mahalika natin no? Ako sa bagay, hindi ko mo natatawagin palang mahalika hanggat hindi maibalik yan. Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi pag sinabi nating Philippines, hindi tayo mga, hindi tayo mahalikans. Bakit tayo magpapatawag ng Pilipino? Kaya tama yung vlog na napanood ko, yung isang grupo ng Ifugao na We Are Not Filipino. No? We are not Filipino. Okay? Kaya ang bottom line ko sa aking mensahe ngayon, mag-ingat kayo dyan. Mindanao na naman ang tinatarget ha. Mga kapatid na mga nitibo. Makakatayo tayo sa ating sariling paa. No? Ayan na naman, no? Meron itong mga grupo, no? Ng mga foreigner. No, papangakuan, tribo talaga ang kanilang tinatarget, no? Naalala ko yung pumunta ako sa Mindanao. In-invite ako, daming tao, no? Puno ang basketball court. Nagtataka ako, malibas hindi ko naiintindihan ng salita. Nagtataka ako, bakit parang nagsisigawan na itong mga to? Dalawang tribo yun, no? Nagkasundo sila na mag-meeting para mag-open forum, pero that time na yun, kulang na lang, magbugbugan sila. Alam niyo ko bakit? Tungkol ito sa isang mining dyan sa Surigao, no? Kasi isang banyaga ang nag-finance dyan, no? Tapos ang nangyari, yung kabilang panig, hindi talaga sila pumayag. Yung kabilang panig, pumayag. Yun pala, yung pumayag, binigyan nila ng malaking shares para lang talaga mapaalis nila o maiabog nila yung hindi pumayag. Kita nyo? Kapwa tayong mga mahalikas, pinagsasabong. No? Kaya mag-ingat kayo ha. Ako pa sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. No? Total ang ating tunay na the real Sultanate Sulu ay walang ibang hiningi. Ibalik mo na ang ating Maharlika Kingdom. The Kingdom of God. May nabasa ko dito tungkol sa Maharlika. Alam nyo ba na ang Maharlika ay mababasa natin yan sa banal na kasulatan? Mababasa yan, no? Kaya doon sa mga nais marilisan, kuno, huwag kayong umasa ng release hanggat hindi maibabalik, no, ang Maharlika Kingdom, no, na makalaya tayo, bansang malaya. Huwag kayong umasa. Another na naman. Tapos kunwari, ayan na naman yung galit-galitan kay ganito, no, pintasan si ganito, kisyo ganito. But ang totoo niyan, iisa lang ang pinanggalingan nila. Yung si Aram Akdam Aksadam na yon, meron pa silang pinakapuno dyan. Nako. Ako pa ba? Meron silang pinakapuno dyan, no? Kung paano sila gusto nilang lumuhod kayo, ganun din. Yun nga, hahalik-halik pa yun sa paa. Hahalik-halik pa yun sa lupa. Talagang dinidiyos nila yon. Mas may likod ba kay Aram Akdam Aksadam? Mas may likod pa, pangalanan ko na. Mas may likod pa kay Abran. Para silang networking ba? Si Abran sa Helen Abdul Rajak yun. Downline. Ganon. Pero the fact, meron pang pinaka nasa likod nila. Believe me. Believe me. Kaya itong mga nangyayari ngayon, na mga another na naman na kanang may nagpa-promise na naman na mag-release. Hello. O December na ha. Countdown ako. Nagka-countdown ako. Anong sabi niyo? December 8? Sige. Tingnan ko lang ha. Alam niyo yung sinasabi nila na mag-release, maliwanag, sabi ko sa inyo no? Masyado nyo kasi ako ina-underestimate ayan yung mga intel natin, no? Hay nako. Nasaan ang mga sinumpaan ninyo na poprotektahan natin, poprotektahan ninyo ang ating bayan. Pero dahil sa salapi at dahil, no, sa kapangyarihan na nais ninyo, kaya ninyong ipagkalulo ang sarili nating bayan na pinili ng Diyos. Ngayon, sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang bansa,
Ayan yung mga dilubyo, mga salot, no? Dito, gusto nyo talagang danasin natin. Kaya yung baga ang sinasabi, padadapain tayo ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Binigyan tayo niya ng sapat na oras. May parang insekto, may nag-utos yata sa'yo, no? So, ganun yun mga mahal kong kapatid. Kaya ingat ha, mga mahal kong tribo, ito, bibiktimahin niyo naman ito. Pangangakuan niyo na naman ang kung ano-ano. Biruin mo, ang gagaling yung mga ako, ano? Hello, mga mahal na kapatid ng mga tribo, no? Walang ibang mag-aano sa atin kundi tayo lang din, no? Hanggat hindi maibalik ang Maharlika Kingdom, no? Walang mangyayari sa atin, no? Sasabihin ng iba na, sino ka ba? Diyos lang nakakaalam. Hello, no? Alalahanin niyo na sa Diyos ang awa, na sa taong gawa. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Binigyan niya tayo at mayroon talaga siyang mga taong itinilaga para dyan. No? Huwag nating gampanan ang mga bagay na hindi para sa atin. No? Kaya mga minamahal kong kapatid, gising kayo. Mga minamahal kong mga kapatidan na tribo, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Yung iba, makadikit lang yung mga ganito. Kala mo na rin kung sino. Kala mo rin tagapagmana. No? Walang ganon. Na, Mindanao, ayan na naman, no? Ayan na naman, ano? Naglipana na naman. Papangakuan na naman, lalo nito mga mahal nating mga kapatid ng tribo. Na kung ano-ano, kasi yung mga, meron daw ng commit na funder, ang bansang blank, na magbibigay ng pera para sa mga proposal project, livelihood program, para sa mga, ayan na naman kayo Dahil ang totoo, ang pinakadulo niyan kung bakit may mga ng destabilisasyon, siyempre, pabagsakin ang pamalaan ng ating presidente. Ngayon, mga puro nagmamagaling tong mga to Ngayon sila kunong uupo, pero ang mga yan, may mga nasa likod niyan, no? Pupunduhan ka namin, gagawin ka na ikaw ang magiging ganito, tutulungan namin ikaw. May kondisyon. Alam niyo kung anong pinaka-target nila? Yung oil natin! Yan ang totoo! Tapos sa sarili nating bayan, gigisahin na naman tayo ng sarili nating mantika. Alam mo ba na nung dumaan ako sa South Superhighway, di ba? Yung mga tollgate na yan. Hello! Magbabayad tayo. Nandito, putragis na yung sarili nating bayan. Magbabayad tayo ng sinong mga nandyan sa likod? Di ba yung mga investor? Pero kung tutuusin, kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Anong nangyari? No? Kaya mga mahal kong kababayan, wag na kayong magpauto, magising na kayo. Dahil alam niyo sa totoo lang, magkakasala lang kayo. Alam niyo sa sobrang pagkakasala ng mundo, yung mga naranasan ng ibang bansa, baka mas higit pang maranasan natin. Huwag kayong paggamit. Gising. No? Gising kayo. Pero yung mga destabilisasyon na yan, akala niyo tapos na yung issue na yan. Hindi. Pagkatapos ni Kuya Eduardo Los Baños, ayan sa Helen, another na naman, no? Tapos ang gagaling ng mga strategy, kunwari, ang dami mong sasabihin, kunwari, galit-galitan ka, kunwari, pintas-pintasan mo, but the fuck, mga kapatid, ha? Ito, ibubulgar ko ito. Iisa lang ang pinanggalingan nila. Iisa lang. Yan sila Aram Akdam Aksadam, sila Abran, kung sino-sino pa dyan ng mga nagpakilalang mga royal blood. Iisa lang pinanggalingan nila. Alam niyo sa totoo lang, sino bang mga nasa likod nito? Alam niyo, tingnan niyo na naman kung ano-ano na naman ang issue sa China, mga outbreak na yan. Gusto nilang sirain ang kredibilidad ng bansang ito, no? Gusto nilang anuhin dahil ayaw nila. Alam niyo kung bakit? Ang emperor ng China and the Royal Sultanate of Sulu, yan po ang mayroon pong relasyon yan. Ever since po yan. Dati ng Maharlika Kingdom ang ating bayan, no? Pero kailan ito nabuwag? Bakit nabuwag? Dahil sa pagtatraidor ng kanilang pinagkatiwalaan o anong nangyari sa ating bansa. Tapos ito na naman ngayon, again and again. Kala ninyo kumpleto Ricardo ito dito lahat ang mga mensahe, no? At kahit naman may mga natatanggap ako, nire-review ko lahat yan kung gaano katotoo. Dahil hindi naman ako katulad nung isa na kung anong marinig, babanat agad. Ako po, binabalance ko yan. Inaalam ko rin kung gaano katotoo. Ganon si Lidimin. Hindi nyo kaya itong paikutin. Training ito ni Kuya Emmanuel, no?
Yung iba, akala nyo lang na paglaruan nyo ko sa palad ko, excuse me. No? Excuse me. Mga minamahal kong mga kapatid, no? Lalo na dyan sa Mindanao, no? Kumilos na naman sila, walang katapusan. Kaya, di ba nagkaroon tayo ng People's Tower? No? Ginamit ang mga tao, pues, gagamitin natin ang ating kapangyarihan ngayon bilang individual. Manindigan tayo sa katotohanan at sa katwiran dahil yan ang magpapalaya sa atin, hindi ang mga kayamanan na yan. No? Alam niyo, itong tandaan ninyo ng mga company, mga company kadiliman, hanggat nandito si Lidimay nabubuhay pa at hindi pa ako bumalik sa aming planeta. No? At sa mga mahal kong mga kapatid na naniniwala sa akin, laban ito, laban ng kaharian, ng kadiliman at kaharian. May nag-comment sa akin, sabi niya, Lidimin, mas masaya si Queen Helen kung babalik ka sa iyong planeta. Nagkamali ka. Nagkamali ka. Jesus, Ginoo. Ako pa ba? No? Masyado niyo ako in-underestimate kasi. No? Hindi nyo naiintindihan ang mga sinasabi ko. But anyway, mga minamahal kong kapatid, mag-ingat lahat dyan ng mga kababayan natin ng mga lalo na dyan sa Mindanao ngayon, doon na naman sila umaatake, biruin mo, ito, hindi to basta-basta na information. No? Tapos, kunwari, sa umpisa, ipapakita talaga nila na, maganda ito kasi, siyempre, ang tao, kung saan sila makakasumpong, doon din sila. No? Hello, huwag kayong ganyan. Nasaan ang mga kredibilidad ninyo kung ganyan kayo? Manindigan kayo sa katotohanan at katwiran. Kung gusto ninyong pari-pareho tayo maging malaya, no? Na hindi ba tayo aalipinin, no? Ibalik, tulungan natin ang ating mahal, the real Sultanate of Sulu, maibalik ang Maharlika Kingdom. Dati ng Maharlika Kingdom ang ating bansa, no? Pero dahil tinraidor ang pamilyang ito, kaya ito, nagkalitsi-litsi na, damay-damay na. Kaya kayo, huwag kayong umasa dyan. Sige, sabihin mo natin, makakatikim kayo ng konting kaginhawaan. Pansamantala, hawak pa kayo sa liig, kahit mali, no? Hindi na kayo makakatanggi. O ngayon, hindi ba isang kasalanan yan? May nalalaman pa kayong mga ano-ano dyan, Alam niyo kung bakit ang target nila ay ang ating langis. Pauupuin si ganito sa isang kondisyon. Pag napaupo ka na at nakaupo ka na dyan, no? Kasi hindi man nag-workout yung pinaupo nila. No? So, ang mangyayari, no? Pag napaupo nila yan, sila na mag-operate ng langis natin. Hindi talaga pabayaan ng Diyos yan, no? Kaya hello, mga mahal kong mga kababayan, kung nagkaroon ng mga people's power, gamitin natin, no? Gamitin natin ang ating kapangyarihan bilang individual kapag we have a power, no? Ito yung karapatan natin, no? Sabi nga ng ating mahal na the real Sultanate of Sulu, no? Ibalik ang dating Maharlika Kingdom natin. Maibalik lang yan kahit siya wala siyang planong uupo-upo dyan, no? Mag-ano lang siya dyan, pero sasabihin uupo-upo, hindi. Wala kaming balak uupo-upo dyan. Siyempre, kaya dito sa instruction, no? Hindi kami katulad ng iba, no? Na kinakalaban ng gobyerno kami, hindi. Marami din ako natatanggap, mga kawatan ng mga gobyerno, ganito, ganyan, no? Aayusin nga natin Napapag-usapan lahat ng bagay, hindi yung magja-judge ka. Pero this time, klaro ba ang mga ebidensya, pinag-aralan ko, tiningnan ko, no? Hindi kayo makakalusot talaga sa akin. Alam niyo kung bakit? Higit sa lahat, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kapangyarihan niya ang kumikilos ngayon. Hindi niyo ba napansin? Bakit lagi kong sinasabi, 4 na elemento? No? At yung mga naghahanap, Diyos ko, patawad Lord, natatawa na lang ako. No? Yung iba, mga pilosopo din. No? Tungkol sa Diyos, mga pilosopo din. Anong gusto niyo? Makita niyo talaga yung may bababa galing sa ulap? Minsan, may nagtanong sa akin, no? Tungkol sa Misaya. May nagtanong sa akin, sino ba talaga ang Misaya? No? Ngayon, may nakarinig. Sa kabilang phone ito, ano ang sabi niya? Isang bata. Anong sinabi ng isang bata? Nakarinig. Anong sinabi niya? Ang mga tao ay naghahanap ng Misaya.
Ngunit ang mga tao ay nananatiling mga bulag at bingi. Bakit? Kahit ito ay nakasalamuha nila at nakaharap na nila dahil hindi nila tanggap ang buong katotohanan, no? Mga nanatiling mga bulag at bingi, no? Napakaliwanag yan. So, itong mga kasalukuyang nangyayari ngayon, no? May kinalaman din ito sa mga espiritual, no? Hala, kung saan nakakarinig ng mga ganito, ganyan. Doon din ang mga tao, mga kapatid, manalangin ang bawat isa na yung paniniwala natin, no, ay hindi ito masira, no? Kaya ano ba ang sinabi sa atin ng Panginoon? May madadatnan pa kaya siya sa atin, no? May madadatnan pa kaya siya sa atin ng mga nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin, no? Ano ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Kahirapan, kapigatian, kamatayan? Ano ang pinakadakilang utos ng Diyos? Pananampalataya mo ba? Ang pag-asa na inaasa mo o pag-ibig, no? Kaya itong mga mahal kong mga kapatid na dumanas, no? Nang dinikdik, dinurog ang kanilang mga pagkatao. Maraming salamat mga kapatid ko, no? At binabati ko kayo, mga matatalino kayo dahil alam ninyo ang tama at mali. No? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, no? Again and again, hindi ako magsasawang magbigay sa inyo ng mensahe. At yung mini-mensahe ko kagahapon, hindi po biro yun. Totoo yun. No? Kaya ako hanggat nandito ako sa planeta ninyo, hindi ako magsawa. Kahit may mga tao na, kahit ano rin ang mga sinasabi sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman kayo pinaglingkuran ko. Ayun o, pinaka-Diyos ng kaliwanagan pinaglingkuran ko. Kaya kahit durug-durugin naman ako, hala, hanggat may buhay pa si Lidimin, ito po ang aba ninyong lingkod, handang magserbisyo sa inyo. No? Serbisyo sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob sa akin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Higit sa lahat, ang mensahe na binibigay ko, siya ang ating purihin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dahil ang nangyari din sa mga ibang sinugo, no? Katulad ba dito? Nagkaroon ng lindol, no? Ngayon, pina-stop niyang, uminto ang lindol. Ano ang sinabi niya? Ako ang nagpahinto sa lindol. Mali po yon. Dapat, dapat ganito yon. Purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang katastasan. Dininig niya ang aking panalangin. Nahihinto ang lindol. Ibig sabihin, ang nagsugo sa yung itinaas mo, hindi yung sarili mo. No, ganon din yan sa mga ibang mga gumaganap niya ng spiritual. Pag may mga encounter na gani kayo na, ako ang Diyos, ako ang ganito, ako ang Alpha Omega, ako, healer. Tapos, Alpha Omega, tapos, Lord, patawad, Lord. No? Daming asawa. Ano yun? Ano yun? Ay, nako. Patawad, Panginoon. But anyway, mga kapatid, mag-ingat, mag-ingat. Lagi tayong mga Christian o mga Muslim, lagi natin basahin ang Quran, lagi natin basahin ito. Dahil kahit anong sabihin ng iba, malaki, no? Malaki ang bahagi nito sa ating mga buhay, no? Alalahanin niyo, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din sa salita ng kataas-taasang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, no? And take note ha, si Lidimin ay wala pong kinukulikta ni centavos para doon sa mga member-member ko, no? Wala. Doon sa napag-uusapan na yan, para hindi kayo magkaroon ng kalituhan. Dahil nga sa mga nangyari sa inyo, kailangan lang ma-identified na inyong mga leader kung sino yung mga nanatiling tapat at hindi, no? Siyempre, mas priority yung mga nanatiling tapat, naging solid, no? Lalo na doon sa nagkipaglaban para sa katotohanan at katwiran, no? Ano ba ang mga ano bang mga sinasabi ko, binabahagi ko, no? Ako hindi man ako kung ako ay yung sinasabi ng mga iba na kampon ako ni Satanas, Lord, no? Nag-usap na kami ni Satanas, baka kala nyo, no, anong sinabi niya? Kung sa iyo, ang akin, ganun lang. Ganun lang kasimple. Maliwanag yan. Kung ano sa'yo, ayun sa akin. Gumawa ka sa'yo, gagawa ako ng akin, no? Buti pa sa Satanas, no? Ang maniwala sa'yo, ang maniwala sa akin. Loko talaga to sa Satanas na to. Alam niyo ba, sa totoo lang, ito ibabahagi ko sa inyo, no?
Yung iba kasi sasabihin lang si Satanas, may ganito, may ganyan. Alam nyo ba, lalo na si Lucifer, ay ang gwapo. Ang gwapo ni Lucifer, promise. Nakausap ko ng mga yan, baka kala nyo, ha? Hindi to kabuang ha, hindi ito ka-ua. Para lang sabihin na ganun ka. Lalo na si Lucifer, nakausap ko na yan, ang gwapo kaya. Pero kahit anong kanyang pagkindat-kindat sa akin, hindi ako madadala ni Lucifer. Kilala ko siya eh. Kahit anong pagbabalat kayo niya, kahit magmukha pa siyang si Tom Cruise. Makilala at makilala ko pa rin siya. Diyos ko. Ay naku, Lucifer. Natatawa na lang ako sarili ko. Alam nyo, promise, no? Huwag yung sabihin na napaka-weird kong magsalita. Promise. Totoo yan, no? Ngayon, ewan ko, ano rin, siguro nandiyan siya sa Mindanao ngayon. Kahit saan naman siya pero mukhang target ng Mindanao ngayon. Kaya kayong mga babae dyan, be careful, no? Alam nyo, may mga babae din ng mga syunga-syunga. Bakit? Akala nila napakayaman ni ganito. Si Lucifer na yan. Lagot kayo. Natatawa ako. Alam niyo sa totoo lang, no? Nakakatawa itong life, no? Alam niyo sa totoo lang, mag-ingat kayo mga kapatid, ha? Itong pinag-usapan, itong bayan na tinutong, itong lupa, itong mga paa na inapakan natin ng ating mga paa, bayan ito ng pinili ng Diyos. Sagrado ito, pero nagpapakasama ang mga tao. Kaya, mag-ingat kayo, ha? Yung mga nagpa-promise na naman yan. O, sino na naman yung sinasabi ninyong magmamarcha na naman kay Salonita at ihahatid ninyo sa Malacanang, kayo talaga, hindi na kayo nadala-dala. Gising! Magkano na naman hiningi sa inyo? 350? Naku, kayo talaga. Ambot sa inyo. Madala na kayo, magasing na kayo. Ito ha, may mga strategy silang mga ginagawa Doon sa Mindanao ngayon, pupunduhan mo na ng ganito para yung mga tao maniwala, no? Tapos syempre, kumbaga entry lang nila to no? Umpisa lang ito. Papakitaan ka nila ng parang totoo na ito kasi may mga ganito. Pero hello, mag-ingat kayo ha. Baka mamaya listaan na kayo ni Lucifer na ay akin to, no? Huwag kayong ganyan. Hindi ko kayo ina-underestimate sa takbo ng utak ninyo. Ito ay paalala ko sa inyo ha. Mga kapatid na mga pangalanan ko na. Huwag kayong magagalit sa akin. Mga kapatid na tribo, mga lumad. Huwag kayong padadaya sa mga nakikita ng inyong mga mata. Ha? May nag-promise na naman dyan. Kala ninyo ha. Kayo rin mga taga Central Bank kayo ha. Isa pa kayo dyan. Sige, para pag, ano bang sinasabi ko? Sige, basta silidimin, binagkulang sa inyo, lahat tayo padadapay ng Panginoon. Ha? Yung iba, kung ano-ano lang mga balang na umaatake sa bayan nila, dito sa Pilipinas, gusto niyo ba talaga mag-ulan ng apoy? Ha? Hindi niyo man ako pwedeng masabi na kung ano namang sinasabi ko. Nandito rin naman yan kayo talaga. Kasi alam niyo ang gusto niyo marinig sa mga tao, ang gusto niyo marinig, no? Yung mga bulaang mga nagsasalita sa inyo, gusto niyo makarinig na puro magaganda, no? Pero yung pala ay magiging dahilan para kayo ay mahulog sa patibong ng Satanas. Kaya, ayan na nga, tingnan mo dito sa Mikas, Mikas chapter 2, verse 11. Ang gusto niyo kasi, ang gusto nilang propeta ay yung mga nagpapahayag ng kasinungalingan, at pandaraya at nagsasabing, eto na, sasagana kayo sa alak. Napakaliwanag. Di ba? Noong nakaraan ko ano mga binabati ko sa akin, hanggang yung kanilang mga member, tatakutin. Na pag mag-connect sa akin, tatanggalin nila, sisipain lang sa grupo. Ngayon, sino bang nasipa sa atin? Di ba kayo? Kaya kayong mga nilalang, no? Ito na naman, another strategy na naman ito, no? Na mayroon na naman nangako pala sa inyo. Mag-ingat kayo ha. Kasi sa umpisa, ganito lang, kukunin ng load ninyo. Tapos magdideklara na naman. Gusto nila sisirain, guguluhin nila ang ating bayan para hindi maibalik ang Maharlika Kingdom. Yan ang punot dulo niyan. Tapos habang buhay tayo hahawakan sa liig. Gusto nyo makalaya, gusto nyo ng pantay-pantay, pues
Manindigan kayo sa katotohanan at katwiran. No? Huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapagamit. Itong iba. At alam nyo ba, ito ha, maalala ko, hindi ba ito basta-bastang taong bibanggitin ko? Ngayon ko lubos na unawaan, no? Ito, sasabihin ko na. Regarding sa The Dragon Sword. The Rothschild family, ito na ha, The Rothschild family, nag-claim, actually, hindi lang naman si FM itong Rothschild family, nag-claim yan sila, no? Dito sa China. Hindi ibinigay ng China. Okay? Kasi meron silang sasabihin nila na sila ay ganito, ganyan, no? They are belong to the family, ganito. May hinahanap sa kala. This is the Dragon Sword. Okay? Naalala ko, meron taong witness ito. Si Sister Saida. No? Ito ang makapagpatunay sapagkat Rothschild na matanda. No? Yung sinasabi ng Illuminati, I swear, hindi ako, ano man ang kasinungalingan na bibigkasin ko sa inyo ay pananagutan ko yan sa katastasan. Na-encounter ko ang Rothschild. Matandang Rothschild. Alam nyo ba, makinig kayo ha, bulgaran to, hindi to basta-basta. Alam nyo ba na ang mga dating rooms, may mga dating rooms, no? Na mayroong mga nag-i-sponsor dyan, para kunwari si ganito ay aasawahin ang ating mga kababayan para makapag-penetrate sa atin. Alam nyo ba yon? Ha? That was 21 or 22, no? Nakabangga ko, video call, no? Si Rothschild na matanda. Okay? At doon ko nalaman na mayroon dito sa isang bansa, diyan nila inaano ang pondo na itong mga nagdi-dating nito, no? Hindi ko nila lahat ha, pero mayroon. Meron, no? Sila ang nagbibigay ng pondo, no? Sila ang nagbibigay ng pondo to penetrate our country, no? Kunwari dating pero aasawahin ng Pilipina. At marami ding biktima. Makinig kayo. Marami ding biktima ang ating mga kababayan na kunwari sasabihin nila sila ay mga military sa Afghanistan, pero galing sila ng US, tapos nandoon sila, na ano sila, mayroon silang mga kayamanan na ganito. Hindi ko lang muna ito papangalanan, no? Sample lang ito. Itong kababayan nating Pinay, no? Kung hindi pa naman din gaga, sinabihan mo na nga, matigas din ang ulo, piling-piling din, no? Nangutang, naghanap ng financier hanggat nagkabaon-baon. Saan ka makakita, pinapadala nila doon sa foreigner na yan, sa ibang bansa? Nangyari ito, this is the real story, ha? Ngayon, ano nangyari sa ating kababayan na Pinay? Muntik ng maganon. Why? Sa laki ng utang. No? At tungkol doon kay Rothschild, no? Na-encounter ko ito. Ito kay Sis Saida, alam niya to dahil kami, no? Kami ang yan ang makapagpatunay kung ano ang ginawa ko. The first country, research niyo yan. The first country na nag-shutdown is Bank of Thailand. Bangko ng Thailand. Nag-dominos yun. Yun yung start na nag-dominos. Alam nyo, hindi nyo kayang pabagsakin ang bayan ng pinili ng Diyos. No? Sandali lang. Kaya parang important ito. Saglit lang. Kaya parang ibang number. Hello? Sino to? Ay! Good morning, Ustads! Isang mapagpalang magandang umaga po. Oh, kumusta, Ustad? Kumusta? Sandali lang Okay, Ustads, we have a good news. And actually, naka-FB live ako. Sinagot ko lang ang tawag mo. Tatawag ako sa iyo, Ustad, ha? Okay. Sige, Ustad, kasi naka-FB live ako. Sige, Ustad. Sige po. Maraming salamat, Ustad. Sige, isang mapagpalang magandang umaga, Ustad. Mag-usap tayo ng masinsinan, ha? Para maging maayos kayo. Sige po. Salamat po, Ustad. Thank you po. Ayan yung ating mga mahal na kapatid, no?
At maraming salamat sa ating mga kapatiran kagabi. Nagtawag din, no? Isang leader ng papangalanan ko na ito. Handa silang makipag-isa kaya para sa mga grupo, no? No? Eminilet, pangalanan ko na, no? Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Hindi para pabagsakin ang ating bansa, kung hindi kung ano ang makakabuti sa atin. Dahil pagod na rin ang mga yan. No? Walang pinag-usapan dito, ayusin natin, no? Ayusin. Walang ibang mag-aayos nito kundi tayo lang. No? Hindi ibang bansa ang mag-aayos sa atin, tayo lang. No? Kaya itong gi-expose ko sa inyo, I swear to my Allah, no? Never ako nagsasalita ng kasinungalingan sa aking gi-expose ngayon. Ako ang mananagot sa kanya. Kung mayroon akong binigas para sa inyo, paalala sa inyo, no? Hindi yan ikakasira ninyo. Katulad ng sinasabi ko, ang babaeng ito, no? Marami ang hindi tanggap, no? Ano man ang pait, no? Na aking dinadala para sa inyo, pero yan ang kagalingan ng bawat isa. Marami, tigil na, no? Alam nyo ba yung mga hawak ko nang sasabihin nilang mga piki? Ako ito, ang aba ninyong lingkod. Ako ito ang nagmumula sa haring dugong leon. Alam ko ang ginagawa ko. No? Kaya kahit I remember Kuya Emmanuel, since na nasa stage ako ng gintraining, nabilang nyo ba ito? 5? Pagtulungan man ako ng siyam na daliri, no? Ako to, siyam na daliri, hindi nyo ako kayang pabagsakin. Maaring manghina ako pero never niyo ko kayang pabagsakin sapagkat ang nasa aking likod, ang pinakadiyos ng kaliwanagan at ang ibinigay niya sa akin ay katotohanan para sa inyong lahat, hindi para sa akin. Na ang katotohanan ay wala tayong ibang dapat sampahin, luluwalatiin, dadakilain, pupurin, kundi siya lang. No? Ngayon kung sino-sinong dinidiyos ng tao Nandyan pa yung mga aram akdam aksadam ninyo. Hindi ako nanguhusga sa inyo. Mini-mention ko talaga yan. Take note ha. Aram akdam aksadam. Abran? Yung inaano niya tele na the real FEM? Ha? Alam niyo man mga sarili ninyo. May mas nasa likod pa nila yan. Ha? Akala hindi ko alam. Akala ninyo nagbibiro ako para lang magpasikat sa inyo, para lang sasabihin na maraming likes, maraming shares, maraming viewers. Hilor! Hindi ito ganyan. Ang katotohanan ng magpapalaya sa ating lahat. Itong iba nating mga kababayan dahil lamang sa kapangyarihan at kayamanan, kaya nyo rin ipagkalulo ang kapwa nyo. No? Kayo yata yung mga lahi na sinabi ni The Real Sultanate na kaya sila ganun ang sinapit natin dahil sa mga tauhan nila na kanang nag-traidor. Alalahanin ninyo, pinag-usapan natin bayan na pinili ng Diyos. Hindi ni Sultan, hindi ni Lidimin. Bayan ang pinili ng Diyos. Niyurakan nyo. Winalang hiya ninyo kayo na mga taksil sa bayan. Yan, pinapahayag ko yan ng hayagan. No? Maalala ko pala. Yung mga chiki-chiki ninyo, may nangyari? Buti sana kung totoo. Nung gichiko, yung may nagpa-video-video na, dikal yun. Dikal yun sa mata nyo. Nung chiniko, natatawa na lang ako. Mabuti pa yung ATM ko, makaka-withdraw siguro ko ng 100 pesos, pero pati yung mga digi-bank ninyo dyan. Sige nga, punta nga tayo ng ATM machine. Mabuti pa siguro ko maka-withdraw ako ng 100 pesos. Ang QFS nga, Quantum Financial System. Anong sinabi nila? We are waiting for the green signal again. Sila nga nagsabi na nga mismo kayo, itong mga kababayan natin. Akala mo kung sino, napakagaling ng utak. Kailan nangyari yan? Bakit nila sinabi, we are waiting for the green signal again? Sapagkat nag-signal yan sa kanila. Kailan? February 17, 2019, 2 p.m. yan. Bakit ko alam? No? Bakit ko alam? Itong mga internet connection nito, lost connection, napakalaking epekto yan sa the global climate change. Kaya nga pinapalagyan ko ng yung cellphone niyo ng ng tawag nito, nasa na ba yung dahon ng gabi ko? Malaki ang impact niyan, no? Kasi pag mag-global, mag-internet connection, no, pag once na yan,
Tandaan niyo itong sinabi ko, magugulat kayo bakit hindi na mag-ano yung mga cellphone ninyo. Pero pag mayroong ganyan, okay pa yung cellphone ninyo. Hindi yan sarili kong katang-isip lang. Hindi yan guni-guni ko. Nabasa ko yan sa system. Take note ha, yung sinasabi ko baga na ano, ito man ang printer ko, sira kasi yung printer ko. Gusto ko nang ibigay yan eh, gusto ko nang pakawalan yan. Ang iba nagsasabi, ma'am, bakit hindi ka mag-print sa iba? Oh, bakit ako pa talaga ang mas marunong pa kayo sa akin, hindi ko yan pwede print sa iba kaya baka ma-hack yan. Siyempre, hindi rin ako pwede magtawag nito, magkumpiyansa. Yung iba na nag-akusa sa akin na hindi totoo yung system na hinawakan ko, nasabi nyo yan sapagkat hindi ko ibinigay sa inyo dahil nakita ko sa inyo, gusto nyo ang mga sarili ninyo ang ihayag na ako si Wonderboy, ako si ganito, ako Royal Blood, ako ganito. Di ba nag-usap tayo? No? Ayoko makarinig na magsalita na ako si ganito, ako si ganito. Sa halip, purihin ang nagsugo sa atin, hindi tayo ng mga sinugo. Yan ang punot dulo niyan. Tapos magagalit kayo sa akin, mag-i-issue kayo sa akin. Kaya huwag kayong padadaya sa mga ano ha? Huwag kayong padadaya. Yan ang totoo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Huwag yung sasabihin na, ay, kaya ako, bakit pag may magpapasalamat sa akin, yung bang gina-appreciate ka, bakit lagi kong sinasabi, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinusugo. At lahat ng inyong mga pasasalamat at pagbigay ng kapurihan ay aking itinataas at binabalik sa nagsugo sa akin. Ganon. Kailangan magpakababa tayo. Okay? So mga kapatid, gising kayo ha. Mga minamahal ko mga kapatid, sa mga kapatid na lumalaban sa katwiran at sa katotohanan. No? Tuloy lang tayo, no? Suporta sa bawat isa. Kasi matindi to. Yan ang dahilan, yan ang pinakaugat bakit nabubuo mga destabilisasyon, mga ganinang issue dahil ayaw nila. No? Ayaw nila na tayo ay makalaya sa kanilang mga kamay. Dahil lalo na yung Carpenter Agreement, totoo yung sinabi ni Sultan. No, pauupuin nila na ito si ganito, may mga nalalaman pa kay mga DNA test, pero the fact, kayo lang gumawa niyan. No? Pauupuin ko nun ganito. No? Mag-usap-usap yung ibang bansa, pauupuin nila, tutulungan nila, susuportan nila. Ang kapalit, sila ang mag-ano sa atin, sila ang magmanipula sa, lalo na sa oil natin. O di ginisa tayo sa sarili nating mantika. Kaya tama ang sinabi ng sultanit natin, the real sultanate of Sulu, kahit kailan hindi nila isinuko ang ating bayan. Nagkaroon lang ng kunaybans yung iba dyan. Pero alalahanin natin, no? Sa banal na kasulatan, pababagsakin ang Babylonia. Ano ba yung Babylonia? Ano ba yung Babylonia sinasabi? O, alam nyo yan, di ba? So, gising kayo, no? Tulungan natin, ano man ang mayroon tayong karunungan, gamitin natin ito sa ikakaluwalhati ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Okay? Hindi para apakan, no? Para ibagsak ang ating kapwa, no? Kung hindi para i-lift up natin, lalo na yung mga kababayan natin talaga na walang-wala na talaga. Sinasamantala ang kahinaan ng kanilang mga pangunawa. Kaya tayo na sinasabing sundalo ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ay pinagkaloob niya sa atin, gamitin natin ito. Ito ang gagamitin nating sandata, ang karunungan. Dahil ang karunungan na nagmumula sa kanya ay higit pa sa 10 hari na magagawa. Yan ang totoo. Hindi biro ito. Akala ninyo sa totoo lang katulad dito, dapat bilang nanay, ayan yung maglaba ako, maglinis ako, lalo na sa akin single parent, maghanap buhay ka. Nagpasalamat ako sapagkat binigyan niya sa akin ang mga anak ko na independent, no? Tumayo sa kanilang mga sariling paa. No? Nagpasalamat ako sa mga anak ko at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo dahil binigyan niya rin ng karunungan, no? Para makasurvive ang aking mga anak, makatayo sa kanilang mga paa kahit wala ako. No? Na kahit may mga pagkukulang ako, pero sa karunungan ay pinagkaloob din ng Diyos sa kanila. No? Nakakatayo sila sa kanilang paa, nabubuhay sila. No? Nabubuhay sila. Kanyan. No? Sapagkat kung sumunod tayo sa Kanya, no? Mayroong kanta, no turning back. No? At huwag tayong lilingon sa kanan, huwag tayong lilingon sa kaliwa. Diretso. Okay?
Mga minamahal kong kapatid, laban to. Itong video na ito, ibahagi niyo ito sa ating mga kapatiran. Nasa kanila yan kung maniwala sila o hindi. Alam niyo yung mga rason ng iba dyan? Sige, kung sino ang makakapagbigay sa amin, doon kami. Nagkamali kayo dyan. No? Ha? Kahit, basta ang makapagbigay sa amin, doon kami. Kahit ba nang galing sa hindi maganda, doon kayo? O di parang yun na rin sinasabi, doon kay Satanas. Sorry for my words ha. Pero, yan naman talaga ang totoo eh. Di ba? At, tingnan niyo itong mga ano, no? Ito yung mga mapagkunwari, mapangimbabaw, mga nagbabalat kayo. Anong sinabi sa Micah chapter 3 verse 5? Ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Ito na. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Maliwanag. Sasapit ang gabi, ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain. Lalaganap ang dilim, subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta. Malagim ang kahinatnan nila. Mapapahiya ang mga manghuhula. Pagtatawanan ang kanyang mga pahayag sapagkat hindi sila sinagot ng Diyos. Subalit ako'y pospos na kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, no? Na katarungan at kapangyarihan niya upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. No? Makinig kayo, no? Lahat ng mga pinuno ng Israel, nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. Maliwanag. Maliwanag. Sino ba yung nagbabalaktot ng mga katwiran, di ba? Naglingkod na sa kanya, buong buhay nila, mga leaders, ay buong buhay ibinigay na, iniwan ang mga trabaho para lang sanang susuporta sa sinasabing misyon. No? Ngayon, kay na-discover nila ang katotohanan. Bumuwag! Ngayon, anong pinapalabas nila? Mga masasamang tao ito, mga terorista, mga bla bla bla. Maliwanag kung sinong binabanggit dyan. No? Itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay. Itinaas ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang kanyang mga pinuno na nagpapasuhol muna bago humatol, napapaupa ang mga pari para magturo. Ang mga propeta na may manghuhula dahil sa salapi. Ito yung mga tumatanggap ng bayad. Na kami magbibigay ng ganito, kami ang, alam nyo yon, yung pangako dito, pangako doon. Walang magbigay sa atin ng kasaganaan, siya lang. No? Alalahanin ninyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, at huwag pakainin ang tamad. No? Kaya ano mga sinasabi niyong milyon, trilyon, patilyon sa gubat, ginulo nyo na. Ano yun? Gagawin ninyong kapwa yung mga tao? Tanggap lang ang tanggap, hindi na magtatrabaho. Maliwanag ha? Sa banal na kasulatan yan, inano ko lang, no? Recap bang tawag dyan? Kaya katulad ng sinasabi ko, ano man ang mga kasinungalingan na gagawin ni Lidimin sa pananagutan ko yun sa kanya. Kung talagang may takot ka ngayon, we are not perfect. Kung mayroon mga pinagdaanan sa buhay na kasalanan para sa iba, that's the part of our life. Alalahanin niyo, si Kristo ba, wala ba siyang matino na mga disipulo? Puro ba yung mga siraulo? Pero sa habag, no? At pag-ibig ng Diyos, no? Sila ibinigyan ng pagkakataon. Walang pinagkaiba sa atin yan ngayon. No? Walang pinagkaiba. Kaya ang sabi nga nila kapatid, kapatid nila Alegre, sila kapatid na Baltasar, sila Pastor Yunedes, magbalik loob na tayo kay Lord. No? Magbalik loob na tayo. Alam nyo, lahat tayo padadapain talaga. December na ba yan ngayon? Hindi ko alam kung basta nakikita ko lang talagang pag hindi pa talaga tayo
kikilos. Lahat tayo. Ay, kahit silidimin, no? Ano man ang daranasin sa mundo, pinapabalik na ako doon sa planeta namin, pero hindi ko rin basta-basta maiwanan ang mundo ng mga tao. Alam niyo kung bakit? Kahit magulo dito, no? Napamahal na rin ako sa mundo ng mga tao, no? Kahit maraming pasaway. Kahit maraming pasaway, no? Kahit maraming pasaway. Ang mahalaga, wag tayong makalimot. Actually, lahat ng nilalang ng Panginoon, no? The 9 planets, siya ang may lalang lahat yan, no? Sa walang hanggan niyang kapangyarihan, no? Wala tayong magagawa kundi ang sumunod lang sa kanya, no? So, mga kapatid, sana itong umaga na ito may natutunan kayo at namulat kayo, no? Huwag tayong magpagamit sa iba dyan. Manalangin tayo, bigyan tayo ng tamang kaliwanagan, no? Ng ating mga puso at isipan, no? Huwag kayong padadaya sa mga nakikita ng inyong mga mata, no? Wake up, wake up, wake up. Maraming salamat kay Kuya Benz, no? Medyo ano na naman si mata. Good morning, Madam Lidimin. The truth will always prevail. We only worship, believe in the gods. Praise our Almighty God, no? Bless you always. Salamat kapatid, ano? Thank you so much. Kay Concepcion, kay Ate Concepcion. Good morning po, Lidimin. Tama naman, tama naman ang mga sinasabi mo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Sir Norbert, tama ba to? Chiquita. Good morning, ma'am. I'm watching Iloilo, no? Damo salamat kuya ha sa imong nga paglantaw sa akon nga live. Okay, kay Sir Rogelio Ibanez. Magandang umaga po, Lidimin. Lidimin, no? Mabuhay. God bless. Thank you so much. Kay kapatid na Reg, good morning. Good morning, sir. Another, ano ba to? Another, andito ka na Okay? Kay Jigo Palomares, thank you for watching, no? Kay Lonita Alerdo Isigira International Foundation, pamam. No, yes. No, mag-release daw. No? Walang release. May orientation daw. Sa Davao, ma'am. Believe me, walang release. December, walang release. Niwala kayo sa akin. No, wala talagang release. Siguro naman mga mahal kong kapatid, ano? Siguro naman mga mahal kong kapatid, enough na napatunayan ng aba ninyong lingkod, yung mga nagsasabing release doon kay Eduardo Los Baños. Siguro naman enough, no? Kaya yung mga sinasabi nila na magre-release, may nalalaman pa may nalalaman pa silang orientation, walang release. Yan po ay bahagi lamang yan ng mga pag-ano na naman nila sa tao, walang release. Maniwala ka sa akin, walang release. Nagsabi na ba ang Central Bank, ha? Na panoorin niyo, i-recap niyo yung panood yung sinabi ng Central Bank regarding sa mga GBU yan, no? Global, ano ba tagin to? Diyos ko. No, sinabi na nila yan. No? Lisel Sikat, Miss Lidimin. Sandali lang ha. Miss Lidimin, pagbalik mo po sa iyong planeta, isama mo na. Tingnan nyo, ayaw na nila sa planetang Earth. Magulo talaga. Kay Jennifer, ma'am, alam po ninyo ang nasa likod ng kaguluhan sa mundo ay Rothschild na isang na-encounter ko sila kapatid. Video call yan. Ako, ipagpaon man yan, murahan kong murahan. Pero wag ka ha. Alam niyo kung bakit? Sa aming pag-uusap, nakapagsalita si Lidimin ng English na wala doon, wala dito. Kay murahan kami. Murahan talaga kami. As in talagang murahan. Pero, alam ko kung anong kahinaan ng Rothschild. Ay, naalala ko tuloy, Rothschild talaga. Okay. Mario Torrens, kapatid, salamat kapatid sa tulong mo. Sa lahat ng mga tumutulong sa akin, Maraming salamat sa inyo dahil alam ko ginamit kayo ng Diyos.
Hindi ba biro ang trabaho nito katulad nito, no? Sus, Ginoo. Hindi ba biro ang ganito? Sa halip na nandun ako sa live ko, nandito ako mag-ano sa inyo, magbigay sa inyo ng mga mensahe, no? Kay Ma'am Lisel, sikat, no? Dagan kay salamat. Kay Ahmad, kay Sir Ahmad, pinagpalang araw po sa ating lahat, purihin ang Diyos ng kaliwanagan, ng Allah, at dakilang nagsugo. Mabuhay po kayo, Lidimin, ang mabuting sugo. Okay, katulad ng sinasabi ko mga kapatid, maraming salamat at lahat ng papuri ay tinataas at binabalik ko muli sa nagsugo sa akin. No? Maraming salamat kapatid. Kay Ophelia Samudeo, kay Crisologo Mihia, no? Good evening po. Mapagpalang umaga, no? Kay kapatid na Reg, good morning, Ma'am Lidimin, maayong buntag po, sir. Kay Ate Ellen Kailing at sa uban pa, no? Please mga kapatid, ako ito ang aba ninyong lingkod mula sa dugong Haring Leon, mula sa sikatan ng araw, no? Mula sa perlas ng silanganan, ang aba ninyong lingkod ang nabuhay para sa inyo, nagwiwika sa umagang ito na sa itong December ay walang release. Hanggat hindi na ibabalik ang Maharlika Kingdom natin, no? Ay wala pong release na magaganap, no? Wala. Akala nyo lang meron, pero wala, no? Nagpahayag na ako. Siguro naman enough na, no? Yung mga enough na yung mga pangyayari na nasaksihan ninyo, no? Ito ay hindi ko ginagamit ang pagkakataon, ngunit yan ang tungkulin at gampanin ko. Kaya kagahapon hindi ko muna pangangalanan nito, no? Itong isang kapatid, ito'y bilib ako sa kanya sapagkat lagi niya akong tinatawagan, lagi niya akong kinukumusta. Kagahapon, tumawag siya, masaya siya, kapatid, uwi na ako ng Mindanao kasi nandoon na lahat ng pera, bla bla bla, etc. Mag-ingat kayo. Kung talagang dugo kayo ng Maharlika, hindi nyo kayang ipagkalulo ang bayan natin. Kung kayo ay mga lingkod ng Panginoon, ang pinakadiyos ng kaliwanagan at lingkod kayo ng tunay ni Allah, alam ninyo ang tama't mali. Manindigan kayo para sa katotohanan at katwiran. Hindi dahil sa pera at kapangyarihan, no? Ay kaya ninyong ipagkalulo ang bansang pinili ng Diyos. No? Manindigan kayo. Alam ko ang lahat ng mga bagay na yung sistema na yan. Merong papasok. Sa umpisa lang yan, papakitaan. Parang pain sa madaling salita para sa ating mga kababayan, no? Para i-welcome nila ito. No? Pag nakapasok na yan, hindi na kayo makakatanggi. Nakatanggap na kayo eh. Nakakatanggi pa ba kayo? Kaya si Lidimin Canuto ay wala po itong, no? Kahit ano pong sasabihin nila, nangungutang po ang aba ninyong lingkod. Hindi po nanghihingi. Utang na alam ng aba ninyong lingkod na maging ako ay may pagkukulang na hindi agad nababayaran ang mga utang na yan. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil siksik liglig umaapaw, no? Maibalik lang ang Maharlika Kingdom na yan, no? Siksik liglig umaapaw para sa atin lahat yan. At maraming salamat sa kapatid, no? Ng The Real Sultanate of Sulu sa magkapatid, no? The two emperor, no, sa magkapatid na ito, natatayo para sa ating Maharlika Kingdom, no? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan. Maraming salamat sa kapatid dahil nandyan kayo, no, na nagbibigay din ng inspirasyon sa akin, no? Dito kasi sa usapan natin, tama 'yon. Iisang dagat, no? Iisang dagat ang pinagmulan. Iisang lahi, isang wika kung tutuusin, no? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, gising kayo. Gamitin natin ang pagkakataon natin ng kapangyarihan bilang tao. Nagkaroon ng people's power. Pinabagsak ang dating FEM senior. Ngayon, gamitin natin ang ating people's power, ang ating kapangyarihan para ibalik ang tunay na Maharlika Kingdom of God. Pag nangyari yan, sasagana tayong lahat. Hindi lang dito sa ating bansa, kung hindi sa iba't ibang panig ng buong mundo.
Hindi dahil sa maraming ginto, kung hindi dahil sa kagandahang loob na ipagkaloob natin sa kanila. Sabi nga nating mahal na Dariel Sultan Itubsulo sa magkapatid na ito, no? Yung sa oil, para sa ating lahat yan. Hindi lang dito sa atin. No? Hindi lang dito para sa Maharlika, kundi para sa lahat yan. No? Nagkataon lamang na meron talagang itinalaga ang kataas-taasan para sa bagay na yan. At alalahanin ninyo, ang mangmang ay gagamitin upang hiyain ang mga nagmamataas. Alalahanin ninyo, sa kabila ng lahat ng karunungan ng isang tao, mga dalubhasang ekonomista, bakit nangyari pa rin ang pag-shutdown ng mga bansa sa buong mundo? Alalahanin ninyo, sa kabila ng kanilang pagiging scientist, nagkaroon pa rin ng mga sakuna. Nagkaroon pa rin ng mga dilubyo, ng iba't ibang dilubyo. No? Kaya yun na lang ang dapat nating tandaan at pagkaisipin. Siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang nag-iisa, no? Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman, siya pa rin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya yung mga tao, no? Yung mga tao na gustong sirain ang bayan ng pinili ng Diyos, magising kayo. Magising kayo, no? So isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Nawa ang espiritu ng katotohanan, ang katwiran, ang kapayapaan, ang kapatawaran at pag-ibig sa bawat isa ay sumasa ating lahat. Dayarawon tay sila yirkana hisan sangka nikala iyakarasan sa nanay ila cita kana yarawon to kora irakantay dira haya sansan na love fola kara kansan sine. Okay? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat.